Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Lester. 25 years old na sa ngayon at isang graduating college student at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang grocery. Lester ang madalas nilang itawag sa akin dahil masyado daw maamo at napaka-inosente raw ang mukha ko. Mukhang santo ika nga. Sabi nga ng iba ay mukha akong isang seminarista. Sa kabilang banda ay hindi naman sa pagmamayabang, pero marami ang nagsasabi sa akin na gwapo ako. Ang sabi nila ay mukha raw akong artista. Minsan nagugulat lamang ako sa tuwing nagbubukas ako ng Facebook dahil saan tambak ako ng friend request at personal messages. Ako naman syempre ay magiliw na nakikipagkaibigan sa kanila. Hindi naman kasi ako suplado. Bagkos ay personal pa akong nagpapasalamat sa kanila dahil sa paghangang ibinibigay nila sa akin. Papa Dudut, simula pa lang noong nagkamalay ako, alam ko na isa akong lalaki. In short, straight. Mabilis akong humanga sa mga babae. Although marami nagsasabi na mukha raw akong santo, kabaliktaran ako ng nakikita nila. Isa akong wild and liberated man. Siguro'y nagagawa ko ito dahil nasa ibang bansang mga magulang ko. Wala namang pakialam sa akin ang tsuhin ko at tatay-tatayan ko. Sa puntong ito, Papa Dudut, ay hindi na ako magmamalinis pa at aaminin ko sa inyo ngayon na dati akong voyeur at exhibitionist. Sa katunayan nga ay naging bida na ako sa isang skandal. Pero wala akong pakialam. Ang mahalaga ay masaya ako sa aking ginagawa. Pero Papa Dudut, sinubok ng tadhana ang pagkalalaki ko. Nang tumuntong ako ng second year ay nakilala ko ang isang assistant professor na itatago ko na lamang sa pangalang Sir Tom. Siya ang tipo ng lalaki na kinakalukuhan ng mga kolehiyala. Gwapo kasi ang professor ko na yon, matangkad, mistiso at maganda ang tindig ng pangangatawan. Nakakatunaw din siyang tumitig at higit sa lahat ay pamatay ang kanyang ngiti. Dahil doon ay humanga ako ng husto kay Sir Tom. Nagsimulang gumulo na rin ang isipan ko dahil sa isang iglap ay bigla akong nagkagusto sa lalaki. Hindi naman ako bakla dahil marami akong nakikitang lalaki na mas gwapo pa kay Sir Tom at mas maganda ang katawan pero deadma lang ako. Pero hetong si Sir Tom ay iba ang dating niya sa akin. Hindi lang basta paghanga ang nadama ko kundi pagnanasa. Sa kabilang banda ay dahil sa pagnanasang yon kay Sir Tom ay inalam ko ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. Minasaga pa nga akong chismis na isa daw pedophile si Sir Tom at binabata raw niya ang mga natitipuhan niyang estudyante. Pero hindi ako naniniwala sa mga chismis laban sa kanya dahil kung titignan si Sir Tom ay isang kagalang-galang na professor. Samantala dahil sa mga lihim kong aktibidades ay tuluyang kong napabayaan ang pag-aaral ko lalo na sa subject ni Sir Tom. Kaya hindi ako nagtataka nang matapos ang midterm ay lagabak ang grades ko sa kanya.
dahil doon ay kinausap ako ni Sir Tom isang araw. Dumarami ang mga absences mo ha sa klase. Lester, kung pumasok ka man, lagi kang late. Although wala naman akong problema sa iyo kung talino ang pag-uusapan, pero dahil sa madalas mong pag-absent, you always miss my quizzes, recitation, and homeworks. Kung sa ibang professor mo ginawa yan, matagal ka na sigurong drop sa mga subjects nila. Reklamo ng aking guro sa akin. Sorry po Sir Tom, sagot ko. Hindi ako makatingin ng diretsyo sa kanya dahil sobra akong nahihiya sa kanya. Matanong ko lang, bakit ka ba nagpapabaya sa pag-aaral mo? May problema ka ba? Usisa sa akin ni Sir Tom. Halata sa kanyang boses na concerned siya sa akin. Pasensya na po kayo sa akin. Meron lang po kasi akong pinagdaraan ng problema. Kaya po ganito ang performance ko sa subject mo. Pagtatapat ko. You know what, Mr. Santos? Kahit na may problema ka sa buhay mo, still obligasyon mo pa rin dapat na gawin ang mga yon. Ang mag-aral ng mabuti. Sa totoo lang ay naawa ko sa mga magulang mo dahil lang laki-laki ng tuition fee mo. Tapos ay nagbabagsak ka lang ng subjects. I'm sorry Mr. Santos kung nasasabi ko ito sa iyo pero sana'y gumising ka. College is not a joke after all. Pangaral niya sa akin, Papa Dudut. I already computed your midterms and guess what? Your midterm grade is 57. Para makakuha ka ng 75 na grade sa final ay kailangan mong makakuha ng pre-final grade na 93. Kakayanin mo ba yon? Napakataas naman po yata ng kailangan kong grade para makapasa sa inyo, ang sabi ko. Imposibleng maka 93 ako sa pre-final grade dahil hindi naman ako ganong katalino. Wala tayong magagawa Mr. Santos. And I'm sorry. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilang umiyak. Sir, ayaw ko pong bumagsak. Ayaw mo palang bumagsak? Bakit ka nagpapabaya sa pag-aaral mo? Sabi sa akin ni Sir Tom. Pagkatapos ay napahinga siya ng malalim. Sir, kahit po magpa-special project na lang po kayo sa akin, ipasa nyo lang po ako. Sir Tom, nakikiusap po ako. Mananagot po ako sa tatay ko kapag nalaman niyang bumagsak ako. Pagmamakaawa ko sa kanya. Sir, nagkakamali po kayo. Wala po akong bisyo. Nagkataon lang po na sunod-sunod ang problemang dumating sa akin. Kamamatay lang po kasi ng nanay ko sa sakit tapos ang tatay ko ay naloko sa pyramiding exam. Namumroblema na po ako sa pambayad ng tuition fee. Bukod pa po doon ay may problema pa ako sa trabaho ko sa grocery. At saka kakabreak ko lang po sa girlfriend ko. Pagtatapat ko, kasakaling maawa si Sir Tom sa mga dramang ginawa ko. But the bottom line here is, kung may problema ka sa buhay mo, huwag mong dalhin dito sa eskwelahan. I'm sorry pero ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa iyo na babagsak ka. Mukhang desidido na ang guro ko na ibagsak ako. Ngunit Papa Dudut ay hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Sir, pakiusap, nagmamakaawa na ako sa inyo. Pangako ko, hindi na po ako magpapabaya sa pag-aaral. Ayaw ko nang dumagdag pa sa problema ng father ko. Sir, gagawin ko po ang lahat. Ipasa niyo lamang po ako. Sa pagkakataong yon ay napasulyap ako sa aking guro na noon ay parang nakangisi sa akin. Talaga ba? Gagawin mo ang lahat para lang pumasa sa subject ko? Tanong niya sa akin, Papa Dudut. Opo sir, gagawin ko ang lahat ng sasabihin ninyo. Pumasa lamang po ako sa subject ninyo. Tugon ko. Balak ko sanang bigyan ka ng special project. Anyway, ganito ang gagawin mo. Pumunta ka bukas sa condo unit ko at doon ko sasabihin sa iyo ang special project mo. Ibibigay ko sa iyo ang address. Ang sabi ni Sir Tom sa akin. Ano, pupunta ka ba? Opo, pupunta ako. Sagot ko. Papadudod, sineryoso ko ang babala sa akin ni Sir Tom kaya kinabukasan ay agad akong napalusob sa address na ibinigay niya sa akin.
Pero hindi ko akalain na ang pagpunta ko doon ang siyang magpapabago ng aking pananaw tungkol sa aking hilig. Pagpindot ko sa doorbell ay naghintay pa ako ng halos 1 minuto. Ngunit nang buksan na ni Sir Tom ang pinto ay napalunok na lamang ako. Tumambad kasi sa akin ang hubad ngunit nakatapis na katawan ng aking guro. Lihim akong napahanga dahil hindi ko akalain na ganon pala ka-sexy ang katawan ni Sir Tom. Pasensya na Mr. Santos. Magsha-shower sana ako kaya ako nakatuwalya. Halika at pasok ka, sabi niya sa akin. Okay lang po sir, sagot ko habang palihim na namamangha sa aking nasasaksihan. Pagkatapos noon ay inalok niya ako ng alak na maiinom. Nagkwentuhan at yun nga nakalimutan na niyang mag-shower. Straight ka ba? Gay or bisexual? Diretsahang tanong niya sa akin. That time ay kinabahan ako. Oo, alam kong straight ako pero pagdating kay Sir Tom ay parang naguguluhan ako. Straight ako, sagot ko. Bakit parang hindi ka sigurado? Usisa sa akin ni Sir Tom. Sa ekspresyon ng mukha niya na pangisi-ngisi mukhang hindi siya naniniwalang straight ako. Kung straight ka, bakit napapalunok ka? Habang nakatingin sa katawan ko. He teases me. I'll tell you Lester, mas masarap pa rin ang feeling kung magpapakatotoo ka sa sarili mo. Anyway, I'm bisexual. Proud na wika ni Sir Tom. Nagulat ako sa kanyang revelasyon. At hindi ko rin ine-expect sa kanya na ganon din siya kadiretsahan. Wala siyang pag-aalinlangan na aminin sa akin na isa siyang bisexual. And I'm proud of that. Yun nga lang kapag nasa school ako, tinatago ko. Alam mo na, baka kasi masita pa na mga pare sa eskwelahan ninyo at masisante kaagad. But you know, I'm planning to apply to another college or university after this semester. Dagdag pa ni Sir Tom. Sir, ano po pala yung ipa-project ninyo para sa akin? Tanong ko na lamang sa kanya para maiba ang topic. Hindi naman mahirap ang special project na ipapagawa ko sa iyo. Actually, hindi ka magpapakapuyat o magkakraming. Simple lang ang gagawin mo. Susundin mo lang kung ano ang gusto ko. Sabi niya pagkatapos ay hinawakan niya ang aking hita. At tumingin siya sa akin na tila nang aakit. Lalo akong napalunok nang gumapang ang kamay niya patungo sa aking maselang bahagi ng aking katawan. Sir, teka po, ano pong gagawin niyo sa akin? Kinakabahan kong tanong. I suppose you know what I mean, Lester. Sabi ni Sir Tom sa akin bago niya inilapit ang kanyang labi sa akin at hinalikan ako. Nung una ay parang hindi pa ako komportable. Ngunit hindi nagtagal ay bumigay na rin po ako at gumanti ng halik sa aking pinakapaboritong guro. Lester, don't worry. Everything will be alright. I promise you. Ipapasa kita sa subject ko. Ipapaubayan mo lang sa akin ang sarili mo. Bulong sa akin ni Sir Tom bago niya tuluyang angkinin ang aking katawan. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon, Papa Dudut. Yon kasi ang first time ko makipagromansa sa kapwa ko lalaki. At inaamin ko na nagustuhan ko yon. Nakaramdam kasi ako ng kakaibang kasiyahan na kailanman ay hindi ko nararanasan sa mga nakasiping kong babae. After all ay tama pala ang mga chismis na isang ang pedophile si Sir Tom. Mahilig siya sa mga bata. Mga batang estudyante at isa na nga ako roon. Sa murang edad ko ay naranasan kong gaano pala kasarap mabuhay sa mundo. Thanks to my instructor dahil siya ang nagpaunawa sa akin noon. Samantala pagkatapos ng unang enkwentro ay muling naulit yon. Hindi lang isa kundi maraming beses kaming nagsama ni Sir Tom sa isang kama. Doon ay nagsimulang hanap-hanapin na siya ng katawan ko. Sa madaling salita ay naadik na ako sa kanya.
Pero isang araw nang muli akong pumunta sa condo unit ni Sir Tom ay nagulat na lamang ako nang magbukas ng pinto ay isang babae. Siguro matanda lang siya ng 1 o 2 taon sa akin. Pero ang nagpagulat sa akin ay bra at panty lang ang kanyang suot. Si Sir Tom, nandyan po ba? Tanong ko sa kanya habang iniiwasan ko siya ng tingin. Mahirap na't baka isipin niyang binabastos ko siya. Oo, nandito si Tom. Sagot ng babae at parang natatawa pa. Ano ka ba? Bakit ayaw mong tumingin sa akin? Hindi mo ba bet ang mga babae? Beki ka ba? Diretsahan niyang tanong sa akin. Baka po kasi isipin ninyo na binabastos ko kayo kapag tumingin ako sa inyo. Magalang pero kinakabahang sagot ko. Hindi, pasok ka. Aya sa akin ng babae pagkatapos ay pumasok na ako sa loob. Pagkasara ng pinto ay muli siyang nagpatuloy. Estudyante ka ba niya? Opo, sagot ko. Kung maka-opo ka naman parang lola na ang kaharap mo. Samantalang mukhang magkasing edad lang naman tayo. Natatawang wika ng babae. Lester ang pangalan mo, tama? Oo, ako nga si Lester, reply ko. Naikwento ka nga sa akin ni Tom, ang hot mong araw at masarap kasama sa kama. Tapos kwento pa niya sa akin na halos mabaliw siya sa last encounter ninyo. Diretsang kwento ng babae. Ha? Kinikwento niya yun sa'yo? Wika ko. Para kung biglang nahiya sa babae. Okay lang yun, Lester, sabi ng babae. Anyway, estudyante rin niya ako. Nagpa-part-time siya sa university na pinapasukan ko. Pagkakwento pa nito. Kyra pala ang pangalan ko. Nice to meet you, Kyra. Nakangiting sabi ko. Pagkatapos ay lumapit sa amin si Sir Tom hubot-hubad. At tulad ng inaasahan ay napalunok ulit ako. Napansin niyo ni Sir Tom, napalunok ka naman dyan. Gusto mo na naman ba? Namula ang aking pisngi at sinubukang ibahin ang usapan. May dala akong pagkain para sa iyo, Sir Tom. Ang sabi ko sabay lapag sa mesa ng aking daladala. Maya-maya nagbihis na si Kyra at pagkatapos noon ay agad ding umalis dahil tinext na raw siya ng tatay niya. Siyempre kami na namang dalawa ang naiwan sa tirahan ng aking guro. Pampalipas ko lang si Kyra. Pagtatapat ni Sir Tom sa akin. But don't worry, alam niya yon. Actually sa katulad niyang playgirl, wala sa kanya ang salitang seryosohan sa pag-ibig. Dagdag pa niya. Ganun po ba? Mahina kong sabi. Kung magseseryoso ka man sa pag-ibig ay gusto ko ikaw, Lester. Pagpapatuloy niya. Halos mas speechless ako sa kanyang sinabi. Nakatitig lamang ako sa kanya habang siya ay mainit na hinahawakan ng aking mga kamay. I love you, Lester. Bulong niya sa akin bago siya nagpakawala ng mga nagbabagang halik sa akin. Simula noon, Papa Dudut, ay officially naging magkarelasyon na kami ni Sir Tom. That point, I realized na mahal ko na siya kaya upang patunayan ang pagmamahal ko sa kanya ay ibinigay ko sa kanya ang buo kong katawan. Sinigurado kong hindi ako magkukulang sa kanya. Kaya lahat ng klaseng pagmamahal ay ibinigay ko sa kanya at ganon din siya sa akin. Pero ang hindi ko namamalayan ay masyado kong sineseryoso ang pag-ibig ko kay Sir Tom. Simula nang maging kami ay naging possessive ako sa kanya at madalas akong magselos sa tuwing may inaakit siyang babae o lalaki na mas bata o mas matanda sa akin. Maski nga si Kyra ay hindi ko na pinapupunta sa condo unit niya. On the other hand ay inunawa na lamang ako ni Sir Tom at madalas niyang iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Pero sa isang relasyon, hindi talaga maiiwasan ang pagdating ng mga pagsubok. Tulad na lamang isang araw habang duty ako ay natanaw ko si Sir Tom na may kasamang lalaki. Magka-holding hands silang dalawa. Nakaramdam ako ng insecurities dahil gwapo, matangkad at mas maganda ang katawan ng lalaking kasama ni Tom. Papadudot aaminin kong nakaramdam ako ng matinding selos at gusto kong sugurin at pagsusuntukin ang lalaki. Samantala tila natanaw ako ni Tom, kaya lumapit ito sa akin kasama ang lalaking kasama niya. Bakit di mo ako ipakilala sa kasama mo? Sino ba yan, Tom? O Sisa ko?
Halatang nagsiselos ako ng mga oras na yon. Si Marky, estudyante ko sa college na pinapasukan ni Kyra. At saka may pinag-uusapan lang kaming mahalagang bagay, sabi ni Sir Tom sa akin. Pagkatapos ay bumaling naman siya sa lalaking kasama niya. Marky, siya si Lester, estudyante ko rin. Papadudot na inis ako sa pakilala sa akin ni Sir Tom. Estudyante. Hindi man lang niya ako pinakilala bilang boyfriend niya. Halos nag-init ang pisngi ko sa selos. Tila nakahalata naman si Marky at nagpaalam siya sa aking boyfriend. Sir Tom, mauna na po ako. May pasok pa po kasi ako bukas ng umaga. Okay Marky, you may go now, mag-ingat ka, sabi ni Sir Tom sa lalaki bago ito umalis. Samantala hinintay na ako ni Sir Tom sa pinagtatrabahoan ko hanggang sa matapos ang shift ko. Muli niya akong dinala sa kanyang tirahan. Nagpaalam naman ako sa aking ama, hindi muna ako umuwi ng bahay. Pagpasok pa lang namin ni Sir Tom sa kanyang condo unit ay padabog akong umupo sa kanyang sofa. Oh, ano nangyari sa iyo? Tanong sa akin ni Sir Tom. Sino si Marky sa buhay mo? Diretsang tanong ko. Estudyante ko, sagot niya. Halatang may iniiwasan siyang mapag-usapan. Estudyante mo rin naman ako hindi ba? Estudyante na lover mo? Teka, wag mong sabihin sa akin na nagsiselos ka, sabi niya sa akin. Lester, wag mo nang pagselosan pa si Marky. Hindi kita ipagpapalit doon. Assurance niya sa akin. Sige, para mawala na ang pag-aalinlangan mo. Ipaparamdam ko ulit sa iyo kung gaano kita sinasamba, Lester. Papadudot nakakatawa man, pero inaamin ko na nagselos talaga ako sa lalaking yon. Although ng mga panahong yon ay tiwala ako na hindi mangangaliwa si Sir Tom, ay nakaramdam pa rin ako ng pag-aalinlangan, lalo na't alam ko sa aking sarili na mas lamang si Marky kesa sa akin. At saka kung titignan sa mga kilos niya ay mukhang mas agresibo siya kesa sa akin. Talo na ako pagdating doon, papadudot. Kaya hindi ko maiwasang ma-insecure kay Marky. Sa kabilang banda ay palaging kinakampante ni Sir Tom ang loob ko na kahit kailan ay hindi niya ako ipagpapalit kay Marky. Siyempre, agad naman akong naniwala dahil bakas ko naman sa kanyang boses ang senseridad na ako lamang ang mamahalin niya at wala nang iba pa. Ngunit kahit na anong gawin kong pagtitiwala kay Sir Tom, ay hindi ko rin maiwasang pagdudahan siya. Napapansin ko kasi sa mga kinikilos niya noon na patuloy siya sa pag-flirt sa estudyante niyang si Marky. Labis akong nag-aalala noon dahil sobra ko nang sineseryoso ang relasyon namin ng professor ko. Papadudot. Lalo pa ako nasaktan nang madiskubre ko sa cellphone ni Sir Tom na nakikipagpalitan siya ng message sa messenger sa lalaking yon. At ang sama pa, panay love quotes at personal messages na may I love you ang mga nabasa ko. Doon pa lang ay halos gumuho na ang mundo ko. Walang araw at gabing hindi ako umiiyak dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Sir Tom. Pero sa halip na kumprontahin ang partner ko ay minabuti ko na lamang na kimkimin ito. Samantala isang gabi ay muli na naman akong natulog kasama si Sir Tom. Pero that time, tahimik lamang ako. Napansin yon ng aking boyfriend kaya agad niya akong tinanong. Naninibago ako sa mga kinikilos mo, Lester. May problema ka ba? Sa pagkakaalam ko wala ka namang bumagsak na subjects ngayong semester. Yung final grade mo sa akin ay 86. Napabuntong hininga ako. Tom, matanong ko lang. Ano bang kahulugan sa iyo ng pagmamahal? Tanong ko sa kanya. For me, love is what makes everyone happy. Sagot niya. Aminin kong disappointed ako sa kanyang sagot. Yun lang? Tama naman ang sinabi ko, hindi ba? Kung walang pag-ibig ay hindi magiging masaya ang pamumuhay dito sa mundo. Paliwanag pa ni Sir Tom. Tahimik lamang ako at hindi ako umiimik sa kanyang sagot. Alam mo, Lester, ang pagmamahal ay parang tubig. Tulad ng tubig, kapag wala ang taong mahal mo ay mamamatay ka. Parang tubig ang taong mahal mo dahil nagpapaginhawa ito ng buhay. At kung kulang,
mauuhaw ka at hahanap-hanapin mo siya. Hindi makukumpleto ang buhay at pagkatao mo kung wala ang taong pinakamamahal mo. Dagdag pa niya. Mahal mo ba talaga ako, Tom? Seryosong tanong ko sa kanya. Teka, kailan ka ba naging imotero ha, Lester? Oo, mahal kita. Ganyan din ba ang sinabi mo kay Marky? Sa pagkakataong yon ay sumeryoso ang mukha ni Sir Tom. Ano bang gusto mong puntuhin? Pasensya na, Tom, pero pinakialaman ko ang cellphone mo nung isang gabi. Nabasa ko lang ang mga palitan ng text ninyo ni Marky and I found out na sobrang sweet ninyong dalawa. Well, alam ko na wala ako sa lugar upang magselos pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman kong selos sa mga lalaking nagiging malapit sa iyo. Lalo na't kapag wala ako. Tom, hindi naman sa selfish ako o possessive. Pero natatakot lamang ako na maging masaya ka sa iba at makalimutan mo kung paano kita pinasaya. Pag-amin ko sa kanya, Papa Dudut. O kaya aminin ko sa iyo, Marky is my past. Kahit kailan ay hindi ako naging seryoso sa lalaking yon. Maski din siya ay hindi seryoso sa akin. Reply niya sa sinabi ko. Sa pagkakataong yon ay may na-realize ako, Papa Dudut. Kung pastime mo si Marky, tiyak na pastime mo lang din pala ako. Bakit mo ba palaging kinukumpara ang sarili mo dyan kay Marky? Lester, iba ka kay Marky dahil mahal kita. At saka ano pa ba ang gusto mong ibigay sa iyo para mapatunayan ko sa iyo ang pagmamahal ko? Wika pa ni Sir Tom. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilang lumuha. Kaya ko palaging tinatanong sa kanya kung mahal mo ako dahil ayaw ko nang masaktan. Nasaktan na ako sa breakup namin ni Diana noon. Ayaw ko nang dumating pa sa puntong masasaktan ulit ako dahil iniwasan ako ng taong minahal ko ng lubos. Hinawakan ni Sir Tom ang dalawang kamay ko, Papa Dudut. Bata ka pa, Lester, marami ka pang dapat malaman tungkol sa pag-ibig, ang sabi niya sa akin. Oo, maaring bata pa ako. Pero kami ang mas madalas masaktan dahil sa kawalan namin ng kamalayan pagdating sa pagmamahal. Alam mo ba? Nang mabasa ko ang palitan ninyo ng mensahe, lalo na ang pag-I love you ni Marky sa'yo, nasaktan talaga ako. Halos umiyak pa nga ako eh. Pero ano magagawa ko? Kailangan kong tanggapin sa sarili ko na hindi tumatagal ang ganitong relasyon at hindi naman habang buhay na nasa akin ka. Naibulalas ko sa kanya. Napabuntong hininga ang aking boyfriend. Please don't make this situation worse, Lester. Tom, wag naman sanang ikaw ang magbibigay ng pait na yon sa akin. Hindi ko kakayanin. Mabibigo ulit ako sa pag-ibig. Sabi ko sa kanya bago umalis ng kanyang tirahan. Pagbalik ko naman sa aking bahay ay dumiretso agad ako sa aking kwarto at doon ay umiyak ng umiyak. Sobra talaga ako nasaktan sa mga natuklasan ko kay Sir Tom. Dahil doon ay halos ibaling ko na lamang sa alak ang lahat ng sama ng loob ko sa partner ko. Maraming ang nagsasabi na ang mga kasing edad ko ay kailanman ay hindi naging seryoso sa pag-ibig. Pero nagkakamali sila. Sa ganong edad ay sineryoso ko ang pagmamahal ko kay Sir Tom. No wonder halos mapariwara ako ng dahil sa kanya. Sa kabilang banda dahil sa sobrang depression ay tuluyan ko nang napabayaan ang sarili ko. Nang mga panahong yun ay sinubukan kong gumamit ng bawal na gamot. Baka kasi sa pamamagitan noon ay makalimutan ko ang sakit na dulot ni Sir Tom. Pero nagkamali ako. Bigla din akong natauhan sa tulong na rin ng Diyos. At muli kong binangon ang sarili ko. Samantala ay napansin ni Sir Tom ang mga pagbabago sa akin at agad siyang nag-worry. Doon ay pinagtapat ko sa kanya na siya ang dahilan kung bakit unti-unting nasira ang buhay ko. Humingi naman kaagad ng tawad si Sir Tom sa akin at inalo ako sa pag-iyak ko sa kanyang balikat. Pero nagpatuloy ang padating ng pagsubok sa aming dalawa ni Sir Tom. Nang sumapit ang bisperas ng Pasko, isang pangyayari ang nagpasakit lalo ng aking damdamin. Alas 6 pa lamang ng gabi ay tumungo na ako sa condo unit ni Sir Tom para ibigay sa kanya ang aking Christmas gift. At syempre para mag-celebrate in advance ng Noche Buena.
By 10 p.m. kasi ay uuwi na ako sa aming bahay para mag-celebrate naman ng Noche Buena kasama ang aking ama at mga kamag-anak. Excited akong nag-doorbell pero nang bumukas ang pinto, tumambad sa akin si Marky na nakasuot lang ng trunks. Anong ginagawa mo dito? Una kong tanong sa kanya. Nagpa-party lang kami ni Sir Tom. Lester, halika, pumasok ka. Sagot ni Marky sa akin. Nang isarado ni Marky ang pintuan ay lumapit naman si Sir Tom na hubot-hubad. Tom, bakit nandito si Marky? Usig ko sa aking boyfriend. Pero sa halip na si Sir Tom ay si Marky ang sumagot. Balak kasi naming mag-celebrate ng Pasko habang alam mo na, nakahanda na nga yung video kami. Ano? Nasambit ko dahil sa pagkadismaya. Gusto mo i-join ka sa amin ni Sir? Ano, threesome tayo? Suhestyon pa ng damuhong si Marky. Sa puntong iyon ay nagsalita na rin si Sir Tom. Total Pasko naman Lester. Halika, samahan mo kaming magsaya ni Marky. I'm sorry pero hindi ako baboy. Galit na sabi ko. Sumabay na rin si Marky sa pagkairita ko. Teka, ano bang problema mo Lester? Buti pa nga't sinasama ka namin ni Sir sa kasiyahan. So gusto ninyong palabasin na utang na loob ko pa na sinasali ninyo ako sa kababuyang ito? Kung ayaw mo diwag, sigaw ni Marky sa akin. At dahil sa napikon ako ay may dalawang suntok sa mukha ang inabot niya sa akin. Gumanti rin si Marky ng suntok sa akin. Si Sir Tom naman ay umawat sa aming dalawa. Tama na yan. Huwag na kayong mag-away ng ganyan sa harapan ko. Galit na rin si Sir Tom sa nangyari. Napansin ko namang tumulo ang dugo sa aking ilong. Nadali pala ito ng suntok ni Marky. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na napigilang umiyak. Akala ko ba Tom tayong dalawa? Akala ko ba mahal mo ko? Kung mahal mo talaga ako bakit mo ako ginaganito? Lester, we're just having fun, sabi naman ni Sir Tom. Ganon? Fun lang ba sa'yo ang pag-ibig? Fun lang ba sa'yo ang sex? Pues ako hindi, sigaw ko. Alam mo Sir Tom, malaki ang paggalang ko sa'yo. Dati. Pero dahil sa eksenang ito ay na-realize ko na hindi ka pala kagalang-galang. Wala kang karapatang husgahan ako Lester. Galit na wika ni Sir Tom. Papadudot halos sumagulhol ako ng mga oras na yon dahil sa sobrang sakit. I'm sorry Sir Tom, pero na-realize ko na hindi tayo para sa isa't isa. Ibang pananaw natin sa pag-ibig. Alam kong hindi mo kaya na ako lang ang mamahalin mo. Kahit masakit sa akin, sige tatanggapin ko ang katotohanan yon. Sige Sir Tom, aalis na ako. Pasensya na kayo at inestorbo ko pa ang paglalampungan ninyo ni Marky. Siya nga pala, heto palang regalo ko sa iyo. Merry Christmas sir and goodbye. Yon ang huli kong sinabi sa kanya bago ko umalis ng condo unit. Papadudot, yun na siguro ang pinakamalungkot na Pasko sa buong buhay ko. Doon kasi tuluyang gumuho ang mundo ko. Paskong Pasko noon pero wala akong ginawa sa bahay namin kundi ang magkulong sa kwarto ko habang umiiyak na magdamag. From there I realized na baka karma lang ang nangyari sa akin dahil naging mapaglaro ako sa pag-ibig noon. Simula ng eksenang yon ay tuluyan nang nasira ang buhay ko. Napabayaan ko na ang pag-aaral ko at tuluyang bumagsak ang mga grades ko na naging dahilan upang tumigil ako sa pag-aaral. Nalango din ako sa bisyo tulad ng alak at bawal na gamot. Ginawa ko lang yon dahil masyado akong nasaktan sa mga ginawa sa akin ni Sir Tom at gusto kong makalimot. Dumating din ang puntong nagtangka akong magpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti pero nailigtas ako ng tatay-tatayan ko sa mga problema ko. Naging sandigan ko sa lahat ng problema ko ang tatay-tatayan ko. Ipinagtapat ko sa kanya ang tungkol sa kasarian ko at relasyon namin ni Sir Tom. Buti naman at naunawaan ako ng tatay-tatayan ko at sa halip ay binigyan niya ako ng payo. Tinulungan niya ako na muling makabangon sa pagkakadapa sa putikan. Noong una ay nahirapan akong mabura sa isipan ko si Sir Tom kahit anong gawin kong pagkalimot. Ay aminado akong mahal ko pa rin ang lalaking yon. Hanggang sa muli ay nag-cruise ang landas namin ang one of those ni Sir Tom na si Kyra. At dahil ako ang may trabaho sa amin ay ako ang lalaki
ay nilibre ko si Kyra sa isang sikat na coffee shop. Doon ay nagkwentuhan kami at ipinagtapat sa akin ni Kyra na huminto siya sa pag-aaral kasi buntis siya. At ang ama ng kanyang dinadala ay walang iba kundi si Sir Tom. Tinanggihan ni Sir Tom ang anak namin at hindi raw niya kami pananagutan. Kwento sa akin ni Kyra na halos maiyak din dahil sa mga nangyari sa kanya. Inamin din niyang minahal din niya si Sir Tom, pero nang magsawa ito sa kanya ay para siyang basahan na itinapon ito. Sa sobrang awa at konsensya ay humingi ako ng tawad kay Kyra. Dahil alam kong ako ang dahilan, kaya tinalikuran siya ni Sir Tom. Hiwalay na kami ni Sir Tom. Sabi ko sa kanya at ikinuwento ko nga sa kanya ang naging pangyayari sa amin noong Pasko. Hindi ka na makikipagbalikan sa kanya? Usisa sa akin ang babae. Tumango lamang ako bilang tugon. Papadudod sa pamamagitan ni Kyra ay na-realize ko na hindi ko na dapat mahalin si Sir Tom. Mas nararapat si Kyra dahil si Sir Tom ang ama ng kanyang dinadala. Bukod sa mahal na mahal pala ni Kyra ang partner ko, on the other hand ay minabuti ko na lamang na lumayo kay Sir Tom bilang bahagi ng pag-move on ko. Tinanggal ko ang anumang uri ng komunikasyon sa kanya tulad ng cellphone, email at Facebook. Nag-decide din po akong manirahan na lamang sa probinsya namin sa Cavite dahil madalas akong guluhin ni Sir Tom sa bahay namin. Lumipas ang ilang buwan ay unti-unti na ako naka-move on sa mga problema ko. Doon na rin ako sa Cavite nagpatuloy ng pag-aaral. Nagbago na rin ako ng lifestyle. Pinanindigan ko na ang pagiging mukhang santo ko. Tinalikuran ko ang anumang makamundong pagnanasa at sa halip ay nanumbalik ako sa Diyos. Naging volunteer din po ako ng isang organisasyon ng mga kabataang naglilingkod sa simbahan at sa komunidad. Sineryoso ko na ulit ang pag-aaral ko at nang matapos ang first semester ay laking gulat ko nang maging Dean's Lister pa ako. Pero syempre hindi maiwasang dumating ang mga pagsubok sa buhay. Isang araw ay hindi ko akalain na magkukrus ulit ang landas namin ni Sir Tom sa isang lugar sa Cavite. Pinilit niya akong makipagbalikan sa kanya. Pero humindi ako. Ayaw ko nang balikan ang mga nakaraan at ayaw ko na ulit masaktan ng dahil sa kanya. Oo, Papa Dudut, sinasara ko na ang aklat ng pag-iibigan namin ni Sir Tom. Although nasasaktan pa rin ako ay tiniis ko yon. Kailangan ko kasing tanggapin na mali ang relasyon namin. At kailanman ay hindi tatagal ang ganong klase ng relasyon. Noong una ay hindi matanggap ni Sir Tom na hanggang doon na lamang ang relasyon namin. Pero dahil sa pakiusap ko ay natanggap din niya ito kinalaunan. Nagpakalayo na rin siya at kailanman ay hindi na kami nagkita pa. Sa ngayon Papa Dudut ay totally naka-move on na ako. Simula nang nagbalik loob ako sa Diyos ay naging tahimik na ang buhay ko. Sunod-sunod na rin po ang swerteng dumarating sa akin. Sa ngayon ay working student ako sa isang grocery sa loob ng mall dito sa Cavite. Meron na rin po akong girlfriend at ang pangalan niya ay Joanna Marie. Masaya ako sa piling niya kasi napakabuti niyang tao. Sa totoo lang ay siya na ang gusto kong mapangasawa after graduate sa college. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang kwentuhan natin. Muli ay nagpapasalamat na rin po ako sa pagkakataong ibinigay ninyo. Sana kung papala rin ay gusto ko sanang mamit ka ng personal. Idol na idol kasi kita. Sa mga listeners mo naman dyan ay tandaan na ang pag-ibig ay hindi isang laro kundi isang responsibilidad. At sa mga tao na gustong magbagong buhay, sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Tandaan na ang pagbabalik loob sa Diyos ang tanging makapagbibigay sa inyo ng tunay na katahimikan at kasaganahan. More power, Papa Dudut, sa mga masisipag na tao sa likod ng iyong successful na programa. Lubos na gumagalang, Lester. Maraming salamat Lester sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig. Nakakalungkot na nahulog ka sa isang mapagsamantalang tao tulad ni Tom. Sinamantala niya ang iyong kahinaan to his advantage. Niloko at sinaktan ka lamang niya emotionally. Kaya naman nararapat lang ang desisyon mong hiwalayan na si Tom.
dahil isa siyang halimaw na sumisira sa magandang imahe ng ating mga guro at educators. Sa mga listeners natin na may katulad na karanasan na si Lester, ay huwag kayong magsettle sa isang relasyong puro lamang pagtataksil at pananakit. Kung sa tingin mong emotionally at physically abused ka na ay stop ka na. Dahil patunay lamang yan na hindi ka mahal ng taong yon o bakit mananatili ka pa sa kanya. Mga kaibigan, eto ang tatandaan po ninyo. Hindi mo mahahanap ang tamang tao kung ipipilit mo pa rin ang maling tao na maging tama para sa iyo. At hindi ninyo rin kailangan ng taong sisira ng tiwala ninyo. Ang kailangan mo ay ang taong kahit na nakatalikod ka ay pinapahalagahan ng tiwalang ibinigay mo sa kanya. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories at syempre ang Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut